Mga kapuso, maging alerto kayo tuwing gumagamit kayo ng mga pampublikong palikuran. Isang babae ang nagreklamo na siya ay binosowan. Hindi lang yon, kinunan pa siya ng video habang gumagamit siya ng isang pampublikong palikuran. Si JP Soriano, naka-alerto 24. Sa unang bahagi ng cellphone video na ito, makikita kung paano patagong ipinwesto ang cellphone. Kuha ito sa loob ng CR ng mga babae sa isang mall sa Divisoria, Maynila. Ang kumukuha, isang empleyado. Maya-maya pa, nag-CR na ang isang babae. Walang kamalay-malay na nakukunan na siya ng video. Sumunod ang babaeng ito, tila wala rin kay ideya sa cellphone recording. Umalis din ang pangalawang babae, pero tila nakahalata kaya bumalik. Dito na niya nadiskubre ang itinagong cellphone. Mabilis na nagsumbong ang mga biktima sa MPD Station 2, kaya naaresto agad ang suspect na kinilalang si Jason Macalinaw. At dito, nabisto ang kanyang plano. Parang gusto niya i-blackmail yung dalawang babae na to eh. Kaya ginawa niya yun, sinet up niya. Humingi na lang po ako ng dispensa saka paumanin dun sa ginawa ko dun sa kanila. Sa ngayon, posibleng maharap lang sa reklamong unjust vexation si Macalinaw, pero mas malaking kaso pa raw ang pwede niyang kaharapin kapag may ebidensyang magtuturo na in-upload niya ang video sa internet. Muli namang paalala ng pulisya sa publiko. Huwag masyadong magkumpiyansa, hindi. Magmatsyag, baka mamaya may sineset up ding cellphone o spy camera. JP Soriano, nakatuto 24 oras. Mas malakas ang agos ngayon ang lahar mula sa Bulkang Bulusan dahil sa walang humpay na ulan. Sa gitna nito, sinukat naman ng PHIVOLCS ang pamamaga o deformation ng bulkan para malaman kung lalala pa o hihina na ang aktibidad nito. Nakatutok si Steve Bailisan live at exclusive mula sa Erosin sa Sorsogon. Steve. Mel, sinimulan na nga ng PHIVOLCS ngayong araw yung deformation survey, yung pagsukat sa pamamaga nitong Bulkang Bulusan. Bagamat ilang linggo na rin na nananahimik itong bulkan, ay muli na namang rumaga-samel yung lahar sa Rangas River sa Barangay Cogon dito sa Erosin, Sorsogon dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan na may kasama pang malakas na ihip ng hangin. Kumpara noong mga nagdaang araw, mas malakas ang pagragasa ngayon ng hyper-concentrated lahar flow dito sa Rangas River. May nagtangkang tumawid pero umurong din dahil sa lakas ng agos. Hindi nga raw mahimbing sa pagtulog ang mga kalalakihan, lalo't inaalala rin ng mga alagang hayop sa kabilang banda ng ilog. Hindi kami nakatulog kagabi dahil malakas na ang agos ng tubig. Baka pupunta na naman sa barangay namin. Nadidinig niyo yung mga dumugulong na bato? Oo, lalakas. Lakas talaga, parang maano yung lupa. Nayayanig. Ilang araw nang ang hinuhukay ng DPWH itong Rangas River para sa mga pagkakataong gaya nito na malakas yung pagragasa ng lahar ay hindi aabot yung tubig doon sa kanilang komunidad. Ang kaso nga, muli na namang gumulong yung mga bato galing sa bulkan at yung mga lupang itinabi na ng bulldozer muli na namang natibag. Maya-maya pa, 3 kabataan mula sa kabilang gilid ng ilog ang pilit naghanap ng matatawiran. May sulong pang isang sako ng kopra ang isa sa kanila na ipagbibili sa bayan. Ilang ulit ding sinukat ang lakas ng agos. Bago matapang na sinuong ang rumaragas ang lahar, ligtas naman silang nakatawid pero nagkandas sugat-sugat naman ang kanilang binti matapos tamaan ng batong kasama ng lahar. So, bakit kahit na medyo delikado, malakas yung pinilit nyo pa rin tumawid? Para kami ng pagkain, pambili ng bigas dahil alam naman namin na ganito talaga ang Cogon ang langgas ng Cogon. Kaya pumipilit kami dahil kung hindi naman kami pumilit, wala naman kaming kakainin. At kahit pa nga maulan, sinimulan na rin ang PHIVOLCS sa Barangay Ilagadian sa bayan ng kasiguran ng deformation survey o yung pagsukat sa pamamaga ng bulkan. Di naman daw hadlang ang ulap na bumabalot sa bulkan dahil high-tech na ang gamit na instrumento. Ito yung tinatawag nilang Inbarad para itong barcode sa isang supermarket. Naka-encode yung mga datos dito na siya namang ibinabato dito sa tinatawag nilang leveling instrument. Dati naabot ng ilang linggo bago makuha nila yung deformation ng bulkan. Pero ngayon dahil computerized ng lahat, 2 hanggang 3 araw lang daw meron ng resulta. Ang binabato niyang record doon ay yung elevation ng benchmark na known natin at yung height naman itong infrared na nababasa niya. So yun yung level, yung line of sight niya.
Mel, paglabas naman ng resulta ng deformation survey ay ikukumpara yan sa iba pang mga aspeto ng panukat, gaya halimbawa ng mga naitatalang volcanic earthquakes at yung sulfur dioxide emission. Ito, Mel, yung magiging basehan ng PHIVOLCS para sabihin kung lumalala pa o umuhupa na yung volcanic activity sa Bulusan. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Chika Minute! Ibang lobby po ang makikita sa isang photo exhibit kung saan tampok din ang iba pang Kapuso stars. Ano naman kaya ang Christmas plans at wish ni Lovie? Makichika kay Lars Santiago. Ibang-ibang Lovie po ang mga nasa larawan sa binuksang photo exhibit kagabi ng iba't ibang photographers sa The Fort. Kakaiba ang makeup, ang buhok at maging ang pananamit ni Lovie sa dalawang larawan niyang nakadisplay. I only had 2 layouts, but then we had to do different poses para makuha. And napili nga nila yung tumatalon ako. So it was difficult kasi kailangan ko talaga tumalon. But with heels, by the way, but okay naman. Nag-enjoy ako. Bukod kay Lovie, kasama rin sa celebrities na may kakaibang mga larawan, sina Jolina Magdangal na hindi halos makilala sa kanyang ayos na parang lalaki. Aakalain mo rin bang si Maggie Wilson ang nasa larawang ito? May larawan din sina Marian Rivera, Tessa Prieto Valdez at Liz Uy. Naka-3D naman ang kina Georgina Wilson at Rufa Gutierrez. Sa darating na Pasko, plano ni Lovie na ipagdiwang ito kasama ang pamilya. Umaasa naman ang dalagang bago magpasko ay makakasama na niya sa Pilipinas ang rumored boyfriend na si Ilocos Sur Representative Ronald Singson na may drug case sa Hong Kong. Well, I have to wait and see. I'm keeping my fingers crossed and hopefully he gets back before Christmas. Magiging busy na rin si Lovie dahil malapit na silang mag-taping para sa Captain Barbell at ito raw ang pinaghahandaan niya ng husto. Hindi ko pa alam po yung role ko, but then I'm very excited to be working with Richard and with other artists also na kasama. Happy naman ako na napili nila ako. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, birthday concert ni Ellie Buendia na Extra Live at 40. Mapapanood dito sa Kapuso Network. Abangan ang iba pang detalye mamaya. Susunod! 70 estudyante ng UP Manila tumakbo ng nakahubad kontra sa budget cut. Presyo ng manok, itlog at iba pa bumaba. Dalawang pintor, hindi kamay, kundi bibig at paa ang gamit sa pagpinta. At ano ba bang mas gustong ipanregalo ng mga OFW ngayong Pasko? Pera o balikbayan box? Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.